Hello mga kautang! Sa video na to, pag-usapan natin itong mga 0% interest. And yes, ito po yung wala talagang interest rate but may kaunti lang talagang disbursement fee. And lilinawin ko lang mga kautang, iba yung service fee sa disbursement fee or mga hidden charges. So, itong disbursement fee, yung tinatawag nating method, disbursement method, sa GCash ba natin pwedeng receive, sa Maya ba, or sa bangko. Iba ito ha sa service fee or sa processing fee. So, itong babanggitin natin is walang mga service fee, walang mga processing fee, but may kaunting disbursement fee na tig 15 pesos, 20 pesos, 47 pesos, at yes, legit na zero interest rate. Kung, for example, 1,000 yung utangin mo, 1,000 rin yung ibabalik mo. So, ito yung mga loan application na it can help or makakatulong sa atin. It comes for emergencies. Kasi mga kautang, for example, naubusan ka ngayon, tapos 1 week pa darating yung fund mo, yung pera mo, at least may mga alternatives tayo. At alam ko mga kautang, makakatulong sa inyo ito, no? Pero hindi ko sinasabing utangan nyo. Mag-doa research pa rin kayo, alamin nyo pa rin yung buong detalye bago nyo subukan. At alam ko, hindi na to bago sa inyo, no? Ang dami na siguro sa inyo dyan na nakapagsubok sa loan application na to, but isi-share ko pa rin sa inyo ngayon para po ito sa mga hindi pa aware na may mga 0% interest talaga at legit po na 0% interest talaga. So, unahin natin, no? May mga listahan ako dito. Like itong si Online Loans Pilipinas. So, mga kautang, si Online Loans Pilipinas is pwede kayo mag-apply dito direct website. Pwede rin po sa Google Play Store and sa App Store. So, ito po ay naka-SEC registered under po kay Online Loans Pilipinas Financing Corp. So, status niya is okay pa. And yes, mga kautang, si Online Loans Pilipinas ay nagpapautang na 1,000 to 10,000 pesos. And ang dami ko rin nakausap or nakita mga reviews na meron pong nakapag 3,000 dito sa unang hiram. But mostly po, 1,000, 2,000 lang sa unang hiram. So, sa 1,000 or any amount mga kautang, 47 pesos yung kaltas niya ngayon. Before, 45 pesos lang. But ngayon is 47 pesos sa disbursement fee. Kung magkano yung offer mo, like 1,000, 1,500, yun din yun ibabalik mo sa loob ng 10 days. So, 0% interest siya. So, yung pangalawa sa aking listahan ngayon mga kautang is ito pong si Mr. Cash. And yes po, tamang-tama yung narinig nyo kasi si Mr. Cash is hindi po 7 days. Ito po ay 18 days sa unang hiram. So, sa 1,000 mga kautang, yung disbursement fee dito is 90 pesos. So, yung ma-receive mo is 910 lamang. Babayaran in 18 days. And by the way, si Mr. Cash is under po ng A Generation Lending Corporation, operating under the name of Peso Pay Lending, Cashier Lending, Snappy Cash Lending, My Wallet Lending, and Peso Box Lending, and Loan App Lending. So, ang dami niyang sisters company, mga kautang, na under ng A Generation Corporation, no? So, ito po ay naka-SEC registered, yes, submitted and accessing entities po sa CIC. So, nakikita niya po, no? Pero bago tayo mag-proceed, mga kautang, sa pangatlo sa aking listahan, bubunot muna tayo ng isang lucky winner ngayon. So, ito po sila, yung nasa Wheel of Names ko po is nakapanood po ito sa mga previous video ko na nag-comment ng hashtag word. So, kung gusto nyo mapasali dito, mag-comment lang kayo ng hashtag word or hanapin nyo lang ang hashtag word sa video na to para sa susunod na video ay mapasali na kayo sa aming listahan. And pangatlo sa aking listahan ngayon, mga kautang, is si Digido. Yes, legit po siya na 0% interest sa unang hiram at kahit ngayon po ay na-revoke na si Digido, still nag-o-operate pa rin siya. Pero for me mga utangan, hindi po muna advisable na umutang, pero still nagpapautang ng 0% interest at buo mo makuha yung utang mo dito. Ang si Digido po ngayon dito, yung status niya sa SEC registration is naka-revoke and suspended po siya sa accessing entity sa CIC but still submitting entity sa CIC. Hindi po siya suspended sa pagsasubmit ng entity sa CIC, mga kautang, no? At itong si Online Loans Pilipinas at si Digido is hindi po advisable kapag kayo ay second loaner na dito kasi medyo may kataasan na talaga yung kanyang interest rate. Pero, ang bilis lalaki ng inyong credit limit dito, no? Based sa experience ko kay Digido, mga kautang, na ang bilis talagang lumaki ng credit limit
Pero, ang laki din ng interest rate. So, ang pang-apat, no, sa aking listahan ngayon, ito si Moneycat. Itong si Moneycat, mga kautang, is submitting and accessing entities po sa CIC, and ngayon po is okay po yung registration niya. Hindi siya naka-revoke, mga kautang, no, si Moneycat. But, way back 2022, mga kautang, itong si Moneycat is merong report po sa Securities and Exchange Commission na for predatory lending practices and harassment. So, nanghaharas raw itong si Moneycat way back 2022 na status dito sa kanya. And by the way, mga kautang, balikan natin si Digido, no? Na itong si Digido is na-revoke siya dahil kay Ona P and Ona Cash na under kay Digido Finance Corp na nag-operate ng 4 branches without necessary regulatory approval. So, ito palang sinasabing 4 branches, mga kautang. Ito lamang po ay temporary exhibition booths set up for marketing purposes only in 2021. So, parang mga kautang, nagtayo lang sila saglit dito para i-promote or para ma-market nila yung Ona P and Ona Cash. But hindi siya pwede kasi hindi pa complete yung papers nila and still ginawa pa rin nila. Kaya na-revoke at nadamay itong si Digido. But ngayon, mga kautang, si Digido is formally denying those all allegation and filed a motion for reconsideration. So, nag-file na po siya ng reconsideration na hindi siya madamay kay Ona P at kay Ona Cash. So, mga kautang, pang-5 sa ating listahan is itong si Cash Express. Sinama ko siya kasi legit naman talaga na 0% interest sa unang hiram. But ngayon ay nakasuspend po siya sa Securities and Exchange Commission. Nakasuspended po siya but still submitting and accessing entities po siya sa CIC. Hindi pa siya suspended doon, mga kautang, at based on my research, na-suspend po itong si Cash Express sa Securities and Exchange Commission. It is because sobrang laki raw po ng interest rate ng loan application na to. At yes, mga kautang, masasabi ko talaga sobrang laki ng interest kay Cash Express kasi until now, no, hindi pa rin ako nakapagbayad. And it's a reality, mga kautang, no, na kapag kayo ay nag-review ng mga utangan online, nag-detect risk kayo, nag-detect risk kami, umuutang kami dito to see if legit nga ba yung ganitong interest. And yes, mga kautang, until now, may utang akong hindi na-settle kay Cash Express, kay Cash Express, at hindi ko naman siya planong takasan. Magbabayad naman ako, mga kautang. Siguro, mag-a-update na lang din ako sa inyo kapag makabayad na ako dito kay Cash Express. So, yun lang po muna yung ating may 0% interest sa unang hiram. So, itong mga nabanggit ko is okay lang ito kapag kayo ay first-time loaner. So, sabi kong first time, unang hiram. Pero wag kayong mag-second loan sa mga nabanggit ko kasi hindi na siya advisable kasi sobrang laki na ipinapatong nila na interest rate. So, mga kautang, sana ay nakatulong itong quick and honest review ko about sa mga 0% interest natin para ito sa mga first-time loaner. So, mga kautang, sana po ay nakatulong itong quick and honest review ko about sa aking top 5 best loan app. Once again, this is Clarice, ang inyong number 1 pala utang dahil utang is life. Bye, 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 mga kautang!